nga talagang matapang si FPRRD. Tugon pa nga niya, "Huwag ninyo akong iyakan." Marami ang nananawagan ng hustisya para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na sa gitna ng mga usaping may kinalaman sa kanyang kalusugan at mga paratang laban sa kanya. May mga sumusuporta sa kanya at naniniwalang dapat siyang bigyang pugay sa kanyang serbisyo. March 28, 2025, kahapon, ginunita ng mga Pilipino ang ika-80th birthday ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gitna ng kanyang pagkakakulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Si Duterte ay inaresto noong Marso 11, 2025 sa Maynila dahil sa mga kasong may kaugnayan sa kanyang kampanya laban sa droga. Sa Davao City, tinatayang 16,000 katao ang nagtipon para sa isang candlelit rally bilang pagpapakita ng suporta at panawagan para sa kanyang pagpapalaya. Marami sa kanila ang nagsuot ng mga kamiseta na may larawan ni Duterte at may nakasulat na "Bring him home." Samantala, sa Maynila, daan-daang taga-suporta ang lumahok sa isang motorcade rally malapit sa Malacanang, bit-bit ang kanilang mga placard na may mensaheng "Bring him home." Gayon din, may mga naganap na mas maliit na rally ng mga kritiko ni Duterte, kabilang ang mga pamilya ng mga biktima ng kampanya laban sa droga na nananawagan ng hustisya. Sa The Hague, Netherlands, daan-daang taga-suporta ang nagtipon sa labas ng detention center kung saan nakakulong si Duterte, dala ang mga placard at sumisigaw ng panawagan para sa kanyang pagpapalaya. Maraming Pilipino ang nagnanais na makauwi na sa bansa si dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa kustudiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa kanyang birthday noong March 28, 2025, ipinapahayag ng pangalawang Pangulong Sara Duterte ang kanyang hangaring mapalaya at makabalik sa Pilipinas ang kanyang ama. Nagpapakita ng suporta ang mga taga-suporta ni Duterte sa pamamagitan ng mga pagtitipon at panawagan para sa kanyang agarang pag-uwi. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang mga pagkilos na ito ay patunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Samantala, binanggit ng ICC na may posibilidad para sa isang pansamantalang pagpapalaya kay Duterte habang nililitis ang kanyang kaso. Kung ito ay maaprubahan, maaaring makauwi ng pansamantala si Duterte sa Pilipinas. Ngunit may mga kondisyong kailangang sundin, kabilang ang pagbabalik sa korte kapag inatasan. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, nananatiling matatag ang loob ni Duterte sa isang video message bago siya dumating sa The Hague. Sinabi niya sa kanyang mga taga-suporta na maayos ang kanyang kalagayan at handa siyang harapin ang mga legal na proseso. Inulit din niya ang kanyang pangako na protektahan ang mga pulis at militar na nagsagawa ng kanyang mga utos noong kanyang administrasyon. Ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Attorney Harry Roque, ang pag-aresto kay Duterte ay bahagi ng plano ng Administrasyong Marcos upang alisin ang isang tinik sa kanilang pamamahala at magkaroon ng Marcos Forever sa kapangyarihan. Mismong si VP Sara ay mariing kinundi na ang pag-aresto, tinatawag itong isang pang-aapi at pag-uusig na sumasalungat sa soberanya ng bansa. Samantala, ilang senador kabilang sina Senadora Amy Marcos at Senador Alan Peter Cayetano ay nagpahayag din ng kanilang pagkadismaya at nagudyok ng imbestigasyon upang matukoy kung nasunod ang due process sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May pag-asa bang makalaya si FPRRD sa kamay ng ICC? Lalo na sa maraming Pilipino ngayon na sigaw ay dapat makauwi ito sa Pilipinas. Ang desisyon ay nakasalalay sa mga proseso at desisyon ng ICC pati na rin sa antas ng kooperasyon ng kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas sa korte. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Bibi. Bye-bye! See you in my next video!